Amazing morning, church! Ako po muli ang inyong likod na nasa harapan para po manguna sa pagnanambahan sa araw na ito. Inanyayaan ko na po ang lahat na tumayo para tayo po ay magsimula sa pag-aawit, pagsamba, pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen! Pero bago po ang lahat, napakadami natin. Hindi lang ako ang nasisiyahan. Bagkus nasisiyahan ng Panginoon na makita na madami tayong naririto sa kanyang bahay-sambahan upang magsumamba at magpuri sa kanyang ngalan. Inayayaan ko nga po muna ang lahat na makipagkawayan, makipagkamayan sa ating mga katabi. Nakipagkaway na po ba ang lahat? Kaway lang, wag mano. Walang matanda dito. Lahat tayo ay mga binata at dalaga sa Panginoon. Ayan, marami pong salamat. At tayo ay muling magbigay ng focus sa pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Tayo po ay maging handa sa mga mangyayari at magaganap para sa araw ni ito. Yung puso natin, pagkalinisin natin, yung puso natin ay talagang dapat ay uhaw at nagiinit sa pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Amen? So, huwag natin nahayaan na dala-dala natin yung mga bigat ng mga trabaho, ng school, sa negosyo, sa mga kapwa na alam natin ay may dalang bigat sa buhay natin. So ngayon pa lang, bago tayo magsimula, maaari po bang alisin na natin ang lahat ng yan? So alisin natin kung may problema ka man sa bahay mo, pera man yan, tao man yan, o kung iniisip mo kung anong kakainin mo mamayang tanghali, so alisin muna natin lahat yan. Dahil ang araw na ito, ang panahon na ito ay para lamang sa ating Panginoon. Ang puso natin, ang isip natin, ang buong buhay natin ay dapat para sa ating Panginoon lamang. Amen po ba? So tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Nakikita mo po, Panginoon, ang nakikita ng bawat isa na kami, Panginoon, ay masayang naririto, nagpunta sa iyong bahay-sambahan upang magbigay ng papuri, pagsamba, at makinig ng iyong mga magagandang mensahe na may aalay namin sa aming buhay. Panginoon, naniniwala kami na hindi aksidente itong araw na ito o ang pagkakataon na ito, Panginoon, na naririto kami, Lord God. Kalooban mo na dalihin, Panginoon, ang bawat paa, ang buhay ng tao na naririto ngayon at handang magbigay ng pagpuri sa iyo, Lord God. Salamat, Lord God, dahil anuman ang mga daladala ng bawat isa, inuna namin ang pagpupuri at pagsamba sa iyo. Inuna namin ang Diyos na makapangyarihan, Diyos na mapagmahal sa lahat. Salamat, Lord God, dahil nananatili kang mabuti, patuloy mo kaming ginabayan, iningatan. Kung hindi mo ginagawa yun, Panginoon, hindi kami, Panginoon, magagalak at hindi kami, Panginoon, makakarating sa bahay-sambahan nito. Kaya patuloy kaming magpapasalamat sa pag-iingat mo, Lord God. Dala-dala namin, Panginoon, yung mga pangako, Lord God, na hindi mo kami pababayaan at iiwan kailanman. Dala-dala namin, Lord God, na lahat ng pangakong ito, na ikaw ang Diyos na buhay, na hindi magbabago kailanman, at walang makakahigit at walang katulad ang iyong kabanalan, kapangyarihan, pagmamahal sa iyong mga anak, Lord God. Kaya, Lord, ang araw na ito ay inihanda para sa iyo. Ang araw na ito ay para sa iyo lamang. Kaya patuloy kaming magagalak. Ang puso namin ay bukas, Panginoon, sa pagmamahal ng bawat lingkod mo. Bukas, Panginoon, ang puso namin sa pagmamahal ng bawat isa na naririto. Huwag mo hayaan na ito'y maging sarado, Panginoon. Huwag mo hayaan na kami balutin ng dilim, Panginoon. Bagkus magliwanag ka, Panginoon, sa buhay namin, sa lahat ng mga pagsubok na nararanasan namin sa buhay. Magliwanag ka, Lord God, sa buhay ng bawat isa upang hindi kami, Panginoon, mabagot. Hindi kami, Panginoon, mapagod, Panginoon, sa pagpupuri sa iyo. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang aming Diyos na walang makakahigit magpakailanman. Sa iyo lahat ng papuri at pagsamba sa tanging pangalan mo lamang ang aming Diyos. In Jesus' name, Amen. God is good. And all the time. Every time, every day, God is good. Hallelujah. You are good.
good and do good for the Lord. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing to His name, for it is pleasant. Give thanks to the Lord, for He is good. Hallelujah! Sabay sa impact at galaw. Hallelujah! Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good, and your mercy endureth forever.
nation, Lord God. Ikaw ang nagtipon, ikaw ang magbibigkis. Ang paniniwala namin ay sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah. Sabay-sabay tayong pumalakpak sa ating Panginoon. Every time we see your glory, every nation bow before you. Oh, all the treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. We say every time we see your glory, every nation bow before you. All the treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise, glory, honor, and strength unto our God, unto our God. Your mighty, endless love and restraint. This is our God. Every time sing praise, glory, honor, and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love and restraint. This is our God. Every time sing, hey oh, hey oh, hey you are. We sing, hey oh, hey oh, hey you are. Hey oh, hey oh, hey you are. Hey oh, hey oh, hey you are. Oh, there is no one like a God. No one, there is no one like a God. There is no one like a God. There is no one like a God. Wala kang katulad o Diyos. We say, wala kang katulad o Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like a God. We say, there is no one like a God. There is no one like a God. There is no one like a God. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love and restraint. This is our God. This is our God. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love and restraint. This is our God. This is our God. Hey oh, hey oh, hey you are. 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 We say, hey oh, hey oh, hey you are. We sing church. Hey oh, hey oh, hey you are. Hey oh, hey oh, hey you are. Hey oh, hey oh, hey you are. Oh. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, because of you. Patuloy kaming nabibigkis, Lord God, sa pangalan mo. Hallelujah. In every nation, you are God. Hallelujah. And for remembering your cross, Lord God, for the life that you are giving. Hallelujah.
for the life that you gave. Oh, Jesus. You gave your life for me. You wore the crown for me, and now I live for you. You gave your all for me. You gave so I am free, and now I live for you. Thank you for the cross. Without you I am lost. It is for your cross I live today. Living for your love, lost but now I'm found. It is for your cross I live today. Oh, glory to you, oh Jesus. You gave your life for me. You were the crown for me, and now I live for you. You gave your all for me. You gave so I am free, and now I live for you. Thank you for the cross. Without you I am lost. It is for your cross I live today. Living for your love, lost but now I'm found. It is for your cross I live today. Thank you for the cross. Without you I am lost. It is for your cross I live today. Living for your love, lost but now I'm found. It is for your cross I live today. Thank you for the cross. Without you I'm lost. It is for your cross I live today. Living for your love, lost but now I'm found. It is for your cross I live today. We take you for the cross. Without you I'm lost. It is for your cross I live today. Living for your love, lost but now I'm found. It is for your cross I live Father, Creator, all glory to the King, so worthy
glory to the King, you are my Father, Creator. All glory to the King, so worthy of all honor. All glory to the
to you. So I pray to you, Lord. Your name is higher than the heavens. Lord, your name is higher than all created things, higher than all, higher
Jesus, for everything that you have done to us, Lord God. You're the only one we want to seek, Lord God. You're the only one that we deserve, oh God. We thank you for everything. We thank you for your love, and we thank you for your cross. In Jesus' name, amen. Para po sa ating scripture reading, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo para sa paggalang sa salita ng Diyos. Kung may mga Biblia po kayo, pakibukas po sa Mateo 18:1-20. Ulitin ko po, Mateo 18:1-20. Nang sandaling iyo'y lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila, at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap." Verse 6. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at ihulog sa laot ng dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliit na ito na nananalig sa akin. Napakahirap ng kalagayan sa daigdig dahil sa mga sanhi ng pagkakasala ng tao. Hindi mawawala kailanman ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Kung ang kamay o paa mo ang siya'y nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang kamay o paa, kaysa may dalawang kamay o dalawang paa kang itatapon naman sa impyerno. At kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng bulag ang isang mata, kaysa may dalawang mata kang itapon sa apoy ng impyerno. 10. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama, sapagkat naparito ang Anak ng Tao upang iligtas ang nawawala. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliit na ito. 15. Kung magkakasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkakapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makikinig sa iyo, magsama ka pa ng 1 o 2 tao upang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa iglesia. At kung hindi pa siya makinig sa iglesia, ituring mo siyang hentil o isang publikano. 18. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit.
At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong pananalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Ama nasa langit. 20. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Maaari na po tayong umupo. Good morning. Salamat kay Miguel. Okay, good morning po uli sa inyo lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang bahagi na ng ating series, ang 5 layunin ng Diyos sa ating buhay bilang mga Kristiyano at bilang isang iglesia. No? So, this morning we'll be talking about mission. You were made for a mission. No? Yung mga nadaanan natin last time, ito na po yun. Yung mga diniscuss natin last time. Nung una po, we talk about worship. No? You are planned for God's pleasure. No? It's all about God. No? Hindi po tayo, kundi ang lahat ay nagsisimula sa Diyos. No? Pangalawa, you are formed for God's glory, and that's fellowship. And then yung pong pangatlo ay we talk about discipleship. You were created to become like Christ. And then last Sunday, you were shaped for God's, or to serve God, no? Which is ministry. At this time, we'll be talking about evangelism. You were made for a mission. Mga kapatid, naitanong nyo na ba kung anong layunin ang inyong buhay? Kung bakit kayo naririto? Alam mo ba kung bakit ka nabubuhay dito sa lupa? Sabi sa Bible, ang mission natin is to prepare for eternity. At dahil ang buhay natin dito ay preparation sa buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon, na kung saan ay meron tayong 4 na bagay na gagawin habang panahon. At habang naririto tayo sa lupa, nais ng Diyos na tayo po ay masanay na o pagsanayan na natin ito. That's why our life here is a rehearsal of our life to come in the future. Ano ba itong mga bagay na ito na gagawin natin doon sa langit? Una, worship. We were planned for God's pleasure, to know and to love God. The second is fellowship. We were formed for God's glory. No? To do what? No? Ano po ba yung gagawin natin? No? So, pangatlo, we were created to become like Christ. No? So, doon po sa ating text kanina, sa ating panglimang layunin sa ating buhay, no, ay mula po doon sa ating text sa Matthew chapter 18, no, 3 katanungan po yung ating sasagutin. No? Mula po sa verse na yan. No? At mula po sa mga talatang yan ay titingnan po natin yung 3 katanungan at ito po ay titingnan natin mula sa banal na kasulatan ang kasagutan. Okay? Tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat, dinadakila ka namin sa mga oras na ito. At ikaw nga po, Panginoon, ay karapat-dapat purihin at sambahin. Nawa nga po, sa amin pong sama-samang pagbubulay na inyong salita, ikaw po ang patuloy na mangusap, kumilo sa puso ng bawat isa. At nawa nga po inyong salita ay tumimo sa aming mga puso, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Pagpalain niyo po ang inyong salita na ipagbubulayan. Ito pang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Doon po sa John chapter 17, verse 18, no? Sabi ni Jesus, in the same way that you gave me a mission in the world, I give them a mission in the world. No? And in chapter 20, verse 21, si Jesus din nagsasabi, sabi niya, as the Father has sent me, I am sending you. To do what? Bakit ba tayo isinusugo ng Panginoon? Ano ba ang dapat nating gagawin? Doon po sa ating text kanina sa Matthew chapter 18, again, sabi ko nga kanina, we will be going to answer 3 questions. Unang question po is, what is our mission? Ano ba yung ating mission? Pangalawa, how do we fulfill our mission?
paano ba natin ito mapufulfill? No? And then pangatlo, when will we complete our mission? So isa-isahin po natin yung mga katanungan na yan at mula po doon sa ating passage sa binasa ay titingnan po natin anong mga kasagutan. Una, what is my mission? Mula po doon sa verses 1 to 5, sabi po doon, tingnan po natin na sinasabi sa verses 1 to 5. Sabi diyan, at the time the disciples came to Jesus and asked, who is the greatest in the kingdom of heaven? He called a little child and had him stand among them, and he said, I tell you the truth, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever welcomes a little child like this in my name welcomes me. So mga kapatid, unang katanungan na bibigyan nating kasagutan, ano ba ang ating misyon? Ano ba ang misyon ng maraming tao dito sa mundo? Karamihan sa mga tao dito sa mundo, ang kanilang gusto is to be the greatest. To be the greatest business success, to be the greatest politician, greatest entrepreneur, greatest actress, greatest writer, greatest basketball player, at kung ano-ano pang greatest. Now, ang tanong ng mga disciples, sino ba unang nagtanong nito? Ang unang nagtanong, who is the greatest, ay ang mga disciples. Sabi ng mga disciples kay Jesus, who is the greatest in the kingdom of heaven? Anong sagot sa kanila ni Jesus? Sabi sa kanila ni Jesus, teka muna, hindi naman yun ang inyong misyon. No? Ang inyong misyon ay una, makapasok sa kaharian ng Diyos. Pangalawa, makapasok sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi o repentance. No? Pangalawa, tulungan ang mga tao na makapasok sa kaharian ng Diyos. At lahat na ito ay nagsisimula sa pagsisisi o repentance. Our mission is to know Jesus and to make Him known. Makilala si Jesus at ipakilala siya sa mundo. Yun po ang ating mission. In the next few verses, sabi ni Jesus, in-explain niya rito, kung papaano ang mga tao ay kung hindi makapasok sa kaharian, ay mapupunta sa apoy ng impyerno. Sabi doon sa Matthew chapter 18, verse 8. Napaka-importante po ito para kay Jesus at gusto niyang makuha ito ng kanyang mga disciples. At kaya inulit niya yung warning doon sa verse 9. Sabi niya, whoever welcomes a little child like this in my name welcomes me. No? Once na malaman natin na ang Diyos ang may control, once na malaman natin na mahal tayo ng Diyos, once na malaman natin na si Jesus namatay para sa atin para iligtas tayo, once na malaman natin na ang buhay natin dito sa lupa ay hindi isang aksidente, once na realize natin na ang Diyos ay may layunin sa ating buhay, God ina-expect na tayo to share this good news. Ang panglimang layunin ng aking buhay ay ipamalita, ibahagi ang mabuting balita sa ibang mga tao. The word evangelism, ito po ay isang Greek word na ang ibig sabihin ay good news. It means good news, mabuting balita. Ito po ang ibig sabihin ng evangelism. And so the Bible says that once I know the good news, that God loves me, that God has a purpose and plan for my life, and all the things we've talked about in the previous Sundays, God wants me to pass it on and to help others join God's family. So again, what is my mission? Anong ating mission? Sabi ni Paul sa Acts chapter 20, the most important thing is that I complete my mission, the work the Lord Jesus gave me to tell people the good news about God's grace. Acts chapter 20, verse 24. Yung po yung sinasabi ni Paul na kanyang mission. Sabi niya, the most important thing para sa kanya, wala nang mas hihigit pa, wala nang mas mahalaga pa kaysa sa makumpleto niya yung kanyang mission. Ano ba yung kanyang mission na sinasabi? Yung gawain ng Panginoong Jesus na ibinigay para sa kanya na ipamalita ang mabuting balita ng kaligtasan sa mga tao. No?
So that answers our first question, what is my mission? The second question is, how do I fulfill my mission? Matthew chapter 18, verses 6 to 17. No? Para masagot po itong katanungan na ito, tatlong bagay po yung kinakailangan nating gawin upang masagot paano ba mapufulfill yung ating mission. Ano ba itong tatlong bagay na dapat nating gawin para malaman natin paano natin maisa sa katuparan yung ating mission? Una, we must seriously deal with our personal sin. Sabi sa verses 6 to 9 ng Matthew chapter 18, "But if anyone causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him to have a large millstone hang around his neck and to be drowned in the depths of the sea." No? Mas mabuti pa raw na sabitan siya, talian siya ng gilingang bato sa leeg at lunurin sa dagat. No? Woe to the world because of the things that cause people to sin. Such things must come, but woe to the man through whom they come. If your hand or your foot causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to enter life maimed or crippled than to have 2 hands or 2 feet and to be thrown into eternal life. Kung ang kamay mo raw o paa ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, mas mabuti pang putulin ang mga ito kaysa itapon ka sa impyerno ng buo. Mas mabuti pang sabi dito, it is better for you to enter life maimed or crippled than to have 2 hands or 2 feet to be thrown into eternal fire. No? And if your eye causes you to sin, gouge it out and throw it away. It is better for you to enter life with 1 eye than to have 2 eyes and be thrown into the fire of hell. No? Kung ang kababaang loob ang siyang antidote sa pride, if humility is the antidote to pride, ang sagot sa kasalanan ay repentance. The answer to sin is repentance. Dalawang bagay po tinuturo ng passage na ito. Sinasabi diyan na sin is evil and hell is real. No? Napakasama ang kasalanan at totoo ang impyerno. Yun po yung dalawang bagay na tinuturo sa verse na yan. Now, to be free from fear of hell, we must deal seriously with our sin. Gumamit siya sa mga kataga para ipakita kung gaano kaseryoso ang kasalanan sa buhay ng tao. Yung millstone or yung gilingang bato, doon sa verse 6, nung araw yung mother ko gumagamit siya ng gilingang bato kapag gusto niyang gumawa ng puto o kaya yung bilo-bilo, no? So kasi yan yung mga ginagawa sa galapong, no? So kinakailangan gilingin doon sa gilingang bato. Napakabigat po ito. Na-try kong gumamit nito, na-try kong gumiling, no? Ginigiling po yan yung bigas na ginagawang puto o kaya yung bilo-bilo, no? So napakabigat ikutin, no? Ito yung sinasabi ni Jesus, yung millstone, yung gilingang bato. Sabi niya, mas mainam pang talian ka ng gilingang bato sa leeg at ihulog sa dagat. No? Gumamit din siya ng mga salita na kagaya ng sa English, ang equivalent nito ay amputation. No? Yung sabi niya, mas mainam pang putulin yung kamay at paa mo kung ito nagiging cause ng iyong pagkakasala. Kung papansinin po natin itong mga sentences, pagkatapos ng mga causes of sins, yung mga sanhi ng pagkakasala, pare-pareho po yung simula ng bawat sentences na sumunod. Ito po ay nagsisimula sa it is better. Yan po, binilugan ko yung mga kataga na yan. Sabi, yung una, sabi doon, it would be better. And then yung mga sumunod, it is better. And then, another, it is better. 3 beses po binanggit. Dito po, tinuturuan tayo ng Panginoon Jesus na mas pahalagahan natin
yung eternity kaysa anumang bagay na dapat natin itong pahalagahan higit pa sa ating katawan. So, we have to seriously deal with our sins. Pangalawa, we must cultivate a passion for lost people. Magkaroon tayo ng matinding, masidhing kabigatan o burden or passion sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Sabi doon sa verses 10 to 14, "See that you do not look down on one of these little ones, for I tell you that their angels in heaven always see the face of my Father in heaven. What do you think? If a man owns 100 sheep and one of them wanders away, will he not leave the 99 on the hills and go to look for the one that wandered off? And if he finds it, I tell you the truth, he is happier about that one sheep than about the 99 that did not wander off. In the same way, your Father in heaven is not willing that any of those little ones should be lost." Ang nais ng Diyos ay makita itong mga naliligaw. God wants His lost children found, and God is passionate about the lost. Ganun po katindi yung pagnanais ng Diyos na mailigtas itong mga naliligaw na kaluluwa. That's why, sabi nga rito, iiwan yung 99 at hahanapin yung isang nawawala. At kapag nakita niya itong isang nawawala, ay napakasaya niya. In the same way, kung meron pong, sabi sa Biblia, kung meron po isang kaluluwa na maligtas, makakilala sa Panginoon, nag-rejoice ang buong kalangitan sa isang kaluluwang ito. Habang tayo po ay napapalapit sa puso ng Diyos, lalo pong nadidevelop sa atin yung passion for the lost. So, the key is really to get closer to God. To have passion for the lost, we must get closer to God. Dapat tayong lalong mapalapit sa Panginoon. At habang tayo po lumalapit sa Panginoon, lalo pong nadidevelop, lalo tayo nagkakaroon ng desire, lalo nagkakaroon tayo ng matinding pagnanasa na itong mga kaluluwang ito na hindi pa nakakilala sa Panginoon ay mabahagi na ng mabuting balita. At kapag nagkaroon tayo ng ganitong passion, nasasaktan tayo kapag hinahamak ng mga tao si Jesus. Hinahanapan natin ng kasagutan ang kanilang mga katanungan. Pinagpipray natin sila. Kumusta na po yung ating inilista? Pinagpipray pa ba natin o tinigilan na natin? Ini-invite ba natin yung mga inilista natin na yan o tinigilan na natin? No? Mag-build po tayo ng relationship sa mga non-Christians. Kaya kung ikaw ay merong ganitong passion, meron kang burden, may burden ka sa iyong puso para sa mga taong di pa nakakilala sa Panginoon, evangelism will be our first and highest priority. And God is not willing that any of these little ones should be lost. If you want to fulfill your mission, you must deal seriously with your personal sin and cultivate a passion for lost people. The third way we fulfill our mission is ayaw na. Isa pa. Yan. Protect the unity of the church. Sabi ni Rick Warren sa kanyang librong The Purpose-Driven Life, unity is the soul of fellowship. Destroy it and you rip the heart out of Christ's body. No? Sabi niya, ang pinaka-soul ng fellowship ay unity. No? Kapag nasira yung ating unity, sira ang katawan ni Kristo. It is the essence, sabi niya, the core of how God intended for us to experience life together in His church. Our supreme model of unity is the Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit. And they are completely unified as one. Kung titingnan po natin yung ating Diyos, iisa lang siya, pero may 3 persona. Yung po 3 persona na yon ay united.
nagkakaisa po sila at sila po ay iisa, and they are unified as one. God Himself is the highest example of sacrificial love, humble, other-centeredness, hindi po self-centeredness, and perfect harmony. In His final moments before being arrested, si Jesus, nag-pray siya doon sa chapter 17, mababasa po natin yung kanyang prayer. At sa po doon sa kanyang prayer, He prayed for our unity. Pinag-pray po niya na tayo po na magiging mga mananampalataya ay maging isa o nagkakaisa. It was our unity that was uppermost in His mind during those agonizing hours. Imagine, sobrang tension yung kanyang nararamdaman, sobrang stress na siya during that time, pero nasa isip pa rin niya, tayo po ay magkaisa. No? Ito po yung nagpapakita na napakahalaga itong subject na ito, itong unity. At wala nang mas hahalaga pa dito sa mundo. He paid the highest price for it. And if He wants it protected, especially from the devastating damage that is caused by division, conflict, and disharmony. So mga kapatid, ganito lang po yan. Kung itinuturing mo ang iyong sarili na bahagi ng katawan ni Kristo, na bahagi ka ng pamilyang ito, isa sa mga responsibilidad natin ay ingatan ang pagkakaisa. I-promote ang harmony sa ating simbahan. I-promote ang harmony sa NCAP family at sa lahat ng mananampalataya. Paano natin gagawin ito? In these 3 verses, mula po doon sa Matthew chapter 18, verses 5 to 18. Ito po yung pakipindot nga. Sabi riyan sa Matthew 18, yan. Sabi diyan, if your brother sins against you, go and show him his fault. Ito po yung process na sinasabi ni Jesus. No? Go and show him his fault just between the two of you. If he listens to you, kapag nakinig siya, you have won your brother over. But if he will not listen, kapag sa inyong one-on-one hindi siya nakinig, sinabi mo na sa kanya yung kasalanan niya, sinabi mo na sa kanya kung bakit ka na-offend, pero di pa siya nakinig, sabi dito, sa susunod na step, take 1 or 2 others along so that every matter may be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. So magsama ka na ng 2 o 3 witnesses. No? Kung hindi pa rin siya makinig, if he refuses to listen, sabi niya, if he refuses to listen to them, tell it to the church. So, involved na yung church. If he refuses to listen even to the church, treat him as you would a pagan or a tax collector. Mga kapatid, sa isang simbahan katulad nito, hindi po naiiwasan o hindi may iwasan na magkakaroon tayo ng issue o hindi pagkakaunawaan. Kasi nga, wala pa naman sa ating perfect. No? Dalawa lang yan. It's either you are the offending party or you are the offended party. No? Kung hindi ikaw yung na-offend, ikaw yung naka-offend. Dalawa lang naman yan. No? So, hindi nawawala ito kahit sa ang samahan, kahit sa simbahan, sa trabaho, sa eskwelahan, sa magkakaibigan. No? Hindi nawawala ito. Magkakaroon ng issue, magkakaroon ng hindi magkakaunawaan. Now, ano daw yung dapat natin gawin? Ayon sa verse na yan. Sabi doon, if your brother sins against you, go and tell others. Ganun ba? Kapag may naka-offend sa'yo, may nagkakawa ng hindi maganda sa'yo, ang sinabi ba dyan, sabihin mo sa ibang tao? Ano ba sinabi riyan? Go and show him his fault. So, kanino ka pupunta? Sinong kakausapin mo? Hindi ibang tao, kundi siya mismo. No? Bakit ganun ang kailangan gawin? Paano kung hindi ko siya kayang kausapin? Naku, mahirap to, no? If your brother, sabi riyan, sins against you, go and tell. O go and show him his fault, no? Siyempre, kapag merong naka-offend sa atin, hindi tayo sa ibang tao pupunta, kundi doon mismo sa naka-offend sa atin. Yung offending party ang kakausapin natin, hindi ibang tao, no? Ang dapat mong sabihan
Dahil offended ka, yung offending party. Si Pedro nagpasakit ng damdamin ko, kay Kulas ka pumunta. Kay Kulas mo sinabi yung sama ng loob. Ano yan? Damay-damay? Ano yan? Kampi-kampi? No? Kapag ganyan, ang ginawa natin, diyan nag-uumpisa yung chismax, criticism. No? Kasi ganito nangyayari. Nagsabi ka sa iba, sa halip doon sa offending party mo, ang mangyayari diyan, kapag ganyan ginawa natin, yung sinabihan mo, "Hay, nako, yan talaga si Pedro. Talaga napakasama ng ugali niyan. Nako, wag na nating batiin yan." No. So, naayos ba ang problema kapag ganitong ginagawa natin? Ang nangyayari po, lalong lumalala ang problema. Hindi naayos. So, kapag walang nangyari doon sa unang step, sabi doon sa pangalawang step, magsama ka ng isa o dalawang witnesses para i-confirm yung problema and hopefully maayos. Pag hindi pa rin, saka natin involve yung church. No? Kapag naman buong church ay pumunta sa kanya, ewan ko na lang. No? So, Jesus goes one stage further. Sabi niya, if the person still refuses to listen, pag hindi pa rin siya nakinig, after nung mga proseso na yon, nag-one-on-one na kayo, nagsama ka na ng witnesses, dinala mo na yung buong church sa kanya, hindi naman yung lahat ng members ang dadalhin mo. Siguro yung CMT lang ang dadalhin mo. Kasi yung CMT nagre-represent ng church. No? So, sama mo yung CMT. No? Pag hindi pa rin nakinig, hindi pa rin ayos yung inyong sigalot, hindi pa rin siya nakinig. Bagamat siya yung offending party, siya yung naka-offend, pero sinabi mo na sa kanya yung na-offend ako sa ganitong ginawa mo sa akin, pero wala pa rin, hindi siya nakinig. No? Hindi pa rin kayo nagkaayos. Ang sabi rito, sabi ni Jesus, treat the person like an unbeliever. Tratuhin mo siya na parang hindi mananampalataya. Paano ba natin tinatrato ang hindi mananampalataya? Siguro iniisip natin, hindi na natin batiyan. Hindi ka na Kristiyano. Hindi ka na kasali sa amin. Paano ba natin tinatrato ang mga unbeliever? Of course, we treat them with love and respect pa rin. We encourage them to acknowledge Jesus as their Lord and Savior. Di ba? Ganito natin pagtrato sa mga hindi mananampalataya. Which means to follow His teachings on matters such as this. No? Siguro sinasabi natin, madali na sabihin yan. Pero mahirap gawin. No? Siyempre, kung sa ating sarili, hindi talaga natin magagawa ito. But sa tulong at biyaya ng Panginoon, nothing is impossible. No? Si Rick Warren, ito pa yung kanya sinabi. No? Sabi niya, refuse to listen to gossip. Gossip is passing on information when you are neither part of the problem nor part of the solution. Huwag daw tayong makinig sa chismis. Dahil itong chismis ay nagpapakalat ng mga informasyon na kung saan hindi naman tayo bahagi ng problema, hindi rin tayo bahagi ng solusyon. Sabi pa niya, you know spreading gossip is wrong, but you should not listen to it either if you want to protect your church. Listening to gossip, sabi pa niya, is like accepting stolen property. No? Kapag nakikinig ka raw sa chismis, para kang tumanggap ng nakaw na kagamitan. And it makes you just as guilty of the crime. So, nadadamay ka tuloy sa krimen. No? Dahil sa iyong pakikinig sa chismis. No? When someone begins to gossip to you, ito yung gagawin mo daw. Have the courage to say, please stop. Ayoko makinig dyan. Pigilan mo na siya. Hindi ko kailangan malaman niyang sasabihin mo sa akin kung yan ay chismis lang. No? Tanungin mo siya, yung bang i-chismis mo sa akin na yan, kinausap mo na ba siya? No? Nag-usap na ba kayo? No? Tandaan po natin, ito yung sinabi niya, people who gossip to you will also gossip about you. Yung mga nagdadala ng chismis sa'yo, pagdating ng panahon, chichismis ka rin yan. So, hindi mo mapagkakatiwalaan yan. They cannot be trusted. Kaya, huwag na lang natin pakinggan.
Mag-uumpisa pa lang siya, oops! Ayaw kong pakinggan yan. No. Sabi pa sa Proverbs, kapag daw po tayo ay nakikinig sa chismis, tayo po ay, sabi ng Diyos, tayo po ay mga troublemaker. Proverbs 17 verse 14, sabi rito, troublemakers listen to troublemakers. So kung nakikinig ka sa chismis, isa kang troublemaker. Sabi pa sa Romans chapter 14 verse 4, when you gossip about another believer, you are interfering with God's business. What right do you have to criticize someone else's servants? Only their Lord can decide only their Lord can decide if they are doing right. So wala po tayo sa posisyon, wala po tayong karapatan na magdesisyon. Pala-desisyon kasi tayo minsan na tayo ay nagiging judgmental, nakikriticize agad tayo. No? Sabi rito, sabi ni Paul, only their Lord can decide if they are doing right. No? Ang Diyos lang ang nakakaalam o makakapag-decide kung tama ba yung ginagawa niya o hindi. Hindi po tayo yung magdi-decide. Hindi po tayo yung magja-judge sa Kanya. No? Whatever I judge another believer, 4 things instantly happen. Ito po yung mga nangyayari kapag tayo po ay masyadong judgmental. Kapag nag-judge tayo sa ating kapwa mananampalataya, 4 na bagay po yung nangyayari. Una, I lose fellowship with God. Pangalawa, I exposed my own pride and insecurity. Pangatlo, I set myself up to be judged by God, and I harm the fellowship of the church. Ang Biblia ang tawag kay Satan, the accuser of our brothers and sisters. So anytime we do the same, anytime na maging accuser tayo, we are doing Satan's work for him. So si Satan po ang pinagtatrabahuhan natin kapag tayo po ay mahilig mag-akusa sa ating mga kapatiran. Dahil trabaho po yun ni Satan. He is the accuser of the believers. Sabi pa ni Rick Warren, it is sad that in God's flock, the greatest wounds usually come from other sheep, not wolves. No? Hindi raw po sa mga lobo, kundi sa mga kapwa-tupa nang gagaling yung mga sugat natin. At ang warning pa ni Paul sa Galatians 5:15, doon po sa Galatians 5:15 ay merong tinatawag na mga cannibal Christians. Mga cannibal Christian po, no? Because they are the one who devour one another and destroy the fellowship. Si Solomon, sabi pa niya sa Proverbs chapter 26 verse 20, fire goes out for lack of fuel and tensions disappear when gossip stops. Si John Maxwell naman sa kanyang book, ganito yung kanya sinabi, there is no such thing as business ethics. At siya po ay nag-offer ng 10 principles kung paano natin rerespetuhin at tatratuhin ang bawat isa. At ito po, I believe, ay makakatulong sa atin. Ito po yung 10 principles na sinasabi ni John Maxwell. Number 1, if you have problem with me, come to me privately. Kung may problema ka sa akin, ako kausapin mo. Mag-usap tayo. Privately. If I have a problem with you, kung may problema ko sa iyo, ganun din gagawin ko, pupuntahan kita, kakausapin kita privately. Number 3, if someone has a problem with me and comes to you, pag mayroong isang tao may problema sa akin, tapos ay pumunta, anong dapat mong gawin? Papuntahin mo siya sa akin. Kami mag-usap, huwag kayo. Send them to me. Ganun din yung gagawin ko. Pag may pumunta sa akin, may sinasabi siya, punta ka doon, kausapin mo siya. Mag-usap kayo. Number 5, be careful. Number 4 pa pala. If someone consistently will not come to me, say, let's go see him together. Kung titingnan natin yung first 3 principles based yun sa Matthew 18 verse 15.
Kung merong maka-offend sa'yo o magkasala sa'yo, puntahan mo siya, kausapin mo siya, mag-usap kayong dalawa. Pag hindi na tapos doon, magsama ka ng dalawang witnesses. Ito yung number 4. No? If someone consistently will not come to me, say, let's go see him together. No? Magsama ka ng witnesses. I am sure he will see about us. No? So, ganun din yung gagawin ko. No? Number 5, be careful how you interpret me. I would rather do that myself. Alam mo kung sinong maka-interpret sa sarili mo, walang iba kundi ikaw. So, ang panglimang principle, be careful na sa pag-interpret natin sa ibang tao dahil siya lang mismo yung makakapag-interpret sa kanya ng tama. Minsan kasi, again, pala desisyon tayo, in-interpret natin yung kanyang action, in-interpret natin yung kanyang sinabi, hindi na pala yung kanyang intensyon. So, nag-isip na tayo kaagad ng masama sa kanya. Dahil, nag-desisyon na tayo, in-interpret natin siya. No? Principle number 5, ayon sa book ni John Maxwell, be careful how you interpret me. On matters that are unclear, do not feel pressured to interpret my feelings or thoughts. It is easy to misrepresent intentions. So doon nagkakaroon minsan ng misinterpretation. Alam ba natin kung ano talaga yung iniisip niya? Alam ba natin kung ano yung nararamdaman niya? Hindi. Kung merong makaka-interpret sa kanya sarili, walang iba kundi siya mismo. So huwag natin i-interpret yung ibang tao. Yung sarili lang natin ang kaya natin i-interpret. Number 6, I will be careful how I interpret you. Number 7, if it's confidential, don't tell. No? Kapag may inilapit sa iyo, confidential, hindi pwedeng pagsabi, abay, huwag mong pagsasabi. Kaya nga confidential eh. No? If you or anyone else comes to me in confidence, I won't tell. Unless, so merong unless. No? Ito yung mga condition na pwede mo sabihin sa iba. So ito yon. If you or anyone else comes to me in confidence, I won't tell unless A, the person is going to harm themselves. Kung merong pagbabanta na siya ay sasaktan niya kanya sarili, merong threat na baka may tendency na suicidal itong taong ito, so pwede mong sabihin sa iba at humingi ka ng tulong para mapigilan. No? Letter B, the person is going to harm someone else. No? Mananakit naman ng iba. No? Letter C, it involves a child who has been physically or sexually abused. No? So yun yung mga conditions na pwede nating sabihin sa iba yung sinabi sa atin. Kung merong threat na siya ay magpapakamatay o sasaktan niya kanyang sarili o mananakit siya ng iba o kaya merong minor na physically or sexually abused, no? Na involved. No? Number 8, I do not read unsigned letters or notes. Merong nag-send sa akin dati ng sa chat. No? Hindi nagpakilala. So hindi ko na lang binasa. Hindi ko naman siya kilala eh. May sinasabi siya pero hindi ko na inano. No? May sinasabi siya tungkol dito sa mga bagay-bagay na nangyayari dito. Pero dahil wala siyang pangalan, unnamed, yung kanyang, ano ba tawag doon, yung parang poser ba? No? So, di siya nagpakilala, dinilit ko na. Kesa po problemahin ko pa yun. Iisip-isipin ko pa yun. Kung nagpakilala sana siya, nag-usap sana kami at napag-usapan yung mga bagay-bagay na sinasabi niya. Pero dahil siya nagpakilala, delete. Number 9, I do not manipulate. I will not be manipulated. Don't let others manipulate you. Don't let others try and manipulate me through you. No? Lastly, number 10, when in doubt, just say it. Kung nagkaalangan tayo, sabihin natin, if I can answer it without misrepresenting something or breaking a confidence, I will. No? So yun po yung mga 10 principles na sasabi ni John Maxwell na pwede nating magamit o pwede nating sundan para ma-maintain yung ating unity as a church, unity as brothers and sisters, unity as a family. Imagine how our unity would be strengthened if we
treated one another with this level of respect. Kung ganito yung level ng ating respeto sa isa't isa, napakaganda po yung ating unity. We've looked at what our mission is, and we've considered how we would fulfill our mission by dealing seriously with our personal sin, by cultivating a passion for lost people, and by protecting the unity of the church. We'll now move on to the third question. When will I know I have completed my mission? Kailan ko malalaman kung nakompleto ko na ba yung aking mission? 18 to 20 ng chapter 18, Matthew, sabi riyan, I tell you the truth. I tell you the truth. Hoy, I tell you the truth. Yan. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Again, I tell you that if two of you on earth agree about anything you ask for, it will be done for you by my Father in heaven. For where there 2 or 3 come together in my name, there I am with them. So, kailan natin masasabing kompleto na? Natapos na natin yung ating mission. Kailan natin masasabing mission accomplished na tayo? No? When God's kingdom comes on earth as it is in heaven, that's the time we can say mission accomplished. But every time we agree on earth about God's is calling us to do, He will honor it because it has its origin in heaven. Iyon po yung ibig sabihin ng verses na yon. Pansinin po natin yung mga paragraphs na ito na may promise. Doon sa verse 5 ng Matthew chapter 18, sabi doon, whoever welcomes a little child like this in my name welcomes me. Sa verse 10, their angels in heaven always see the face of my Father in heaven. And then in verse 20, where 2 or 3 come together in my name, there I am with them. Now, here's the test to know. Para malaman po natin kung talagang mission accomplished na tayo. Tanungin natin yung ating sarili, buhay pa ba ako? Kung buhay ka pa, isa lang ibig sabihin yan. Hindi ka pa mission accomplished. Dahil buhay ka pa, nandito ka pa. Hindi pa tapos ang mission mo. Dahil kung mission accomplished ka na, kung tapos na ang mission mo dito sa lupa, nag-goodbye ka na sana dito. Pero dahil nandito ka pa, dahil buhay ka pa ngayon, tingnan mo yung kapatid mo, katabi mo, buhay ka pa ba? Yan. Dahil buhay ka pa, hindi pa tapos ang mission mo. No? So yun po, paano natin malalaman kung tapos ang mission natin? Kapag wala na tayo rito. Dahil nandito pa tayo, ibig sabihin, hindi pa tapos ang ating mission. So, sa palagay natin, ano ba yung mas importante? Sa Acts chapter 13 verse 36, ito po yung sinasabi. When David had served God's purpose in his own generation, he fell asleep. No? Yung sinabi sa Acts 13:36. Nung si David daw ay natapos na niya yung layunin ng Diyos sa kanyang henerasyon, he fell asleep. Ibig sabihin, namatay na siya. Ibig sabihin, mission accomplished na siya. Mission accomplished na siya nung natapos niya yung purpose ng Diyos sa buhay niya sa kanyang generation. Nawa, ganito po yung mangyari sa buhay natin. Nawa, ganito yung mangyari sa buhay ko, kagaya na David, na natapos yung layunin ng Diyos sa buhay ko sa aking henerasyon. Ayokong mamatay katulad ni Elvis Presley. Namatay siya na hindi niya nalaman kung ano yung layunin niya dito sa lupa. At the end of my life, katulad ni David, that I had served God's purpose in my own generation and then I died. Ganon yung gusto ko. No? Na nagawa ko, natapos ko yung plano ng Diyos sa aking buhay, sa aking henerasyon, tapos saka ako namatay. Mas gusto kong ipalagay sa aking lapida, pag ako'y namatay, ganito. God's given mission accomplished.
In Matthew chapter 18, we have considered 3 questions. Ano ba yung mga question na yan? Ano ba yung mission natin sa buhay? Pangalawa, paano ko ba maisa sa katuparan ang mission na yan? Pangatlo, kailan matatapos ang mission na yan sa aking buhay? No? Dito po, sa ating pagtatapos, meron tayong 4 possible responses. Ano ba yung mga responses na yan? Pwede na sabihin, katulad ni Moses, who? Me? Si Jonah, hindi ako. Ba't ako? Or, pwede na sabihin, katulad ni Isaiah, send me. Si Habakuk pala nagpauso ng ba't ako? So, anong response mo sa 4 na yan? Katulad ka ba ni Moses? Who? Me? Or katulad ka ni Jonah? Hindi ako. Or si Habakuk? Ba't ako? Or katulad ka ni Isaiah? Lord, here am I. Send me. O baka sinabi mo, Lord, here am I. Send him. Send them. Lord, here I am. Send them. No? Si Isaiah, nung naghahanap ang Panginoon ng isusugo, sabi niya, Lord, here I am. Send me. Mga kapatid, as we pray, I invite you to pray this prayer with me. Tayo po'y manalangin. Father, more than anything else, I want to fulfill the purposes you made me for. So today, I accept my mission. I want you to use me anytime, any way, and any place. And I want to bring others to you. I want to serve your purpose in my generation. And I want to be a part of what you're doing in the world. I want to build my life around your eternal purposes. And I want to help our church do the same. Help me to reach one for Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. As a song of response, no? Hindi mawawala ito. Meron tayong song of response. No? Awitin natin itong team song ng +1. Yan. May PowerPoint yan. Yan. Tayo po tayo. Awitin natin to. Let's do the +1. Ipat. There's a call for you and me, a great commission to obey. Making disciples, planting churches, to the Lord of the harvest we pray. Send more workers, make us one. Reaching the lost, let's get it done. Share the word as God has planned. So come on now, and let's do the +1. +1. P, passionate prayer for the lost. L, lifestyle of evangelism. U, unwavering discipleship. S, strategic planting of more churches. Send more workers, make us one. Reaching the lost, let's get it done. Share the word as God has planned. So come on now, and let's do the +1. +1. There's a call for you and me, a great commission to obey. Making disciples, planting churches, to the Lord of the harvest we pray.
Send more workers, make us one. Reaching the lost, let's get it done. Share the world as God has planned. So come on now, and let's do the +1. +1. Let's do the +1. Let's do the +1. Amen. Let's do the +1. Ayan. Magandang hapon po. Umaga pa pala. Magandang umaga po sa ating lahat. Marami pong salamat sa mensahe po ng ating mahal na pastor sa kanyang binahagi about sa... Ngayon po, dumako po tayo sa pagbibigay. If you have Bible, pwede po tayong maki-open sa Hebrew chapter 13 verse 16 o Hebreo 13 verse 16. Okay. Do not forget to do good and to share with others. For with such sacrifices, God is pleased. And then, idadagdag ko lang po sa Acts chapter 20 verse 35. It is more blessed to give than to receive. So, i-share ko lang po, may i-share lang po ako na konti since sharing, it's more, yun. So, mas magandang nagbibigay po tayo kaysa tayo po yung nakaka-receive. Bakit? Kasi mas pinagpapala po ng Panginoon yung mga taong nagbibigay kaysa po doon sa mga nabibigyan. Kumbaga, mas pinagpapala ng Panginoon yung mga taong nakakaintindi doon sa gawain niya kaysa sa mga taong pilit iniintindi kung ano yung dapat gawin. So, i-share ko lang din po na ang blessing po, hindi lang po siya sa pera. No, kapag nakakatanggap tayo ng happiness, hindi po tayo marunong mag-thank you Lord, 'di ba? Instead, tinuturing lang natin po to na good emotion lang. Pero ang offering po is act of service po siya. Hindi lang para din po siyang pagbibigay ng yung pagkanta mo dito, pagtugtog mo. No, kung hindi ka tinawag ng Panginoon para mag-preach, hindi ka tinawag ni Lord na gumamit ng mga instrument dito, baka tinatawag ka ng Diyos para maging part ng kanyang gawain, which is to give your money, which is, yun. Act of service is offering. So, yun. Pwede na po tayong magbigay sa Panginoon. Amen. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. So we're going to sing a song about giving. And it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given So, to you. amen. Let us pray. Lord, we thank you, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po, God, sa bawat isa, Panginoon, na muli, Lord God, dinako mo kami, Lord God, dito sa bahay-sambahan para makapakinig, Panginoong Diyos, ng inyong salita. Lord, salamat din po dahil tinuruan mo po kami maging generous, Panginoon, sa bawat isa. Tinuruan mo rin kami, Panginoon, kung paano po maging mapagpatawad, Lord God. Lord, dalangin ko, Panginoon, dalangin po namin, Lord God, sa hapon na ito na patuloy mo kami, Lord God, samahan sa kung ano man, Lord God, yung aming mga gagawin, Lord God, ngayong hapon. Dalangin ko, Lord, na i-bless mo, Lord God, yung aming opening, aming pong ikapu, Panginoon, upang makapag-reach out pa po kami, Lord God, ng mga soul, Panginoon, na hindi pa, Lord God, na natatagpuan, Lord God, yung kanilang calling, Panginoon. Dalangin ko po, Lord God, na gamitin mo ito, Lord God, sa iyong kaluwalhatian, Panginoon, upang mas lumawak pa, Lord God, ang gawain, Panginoong Diyos.
At dalangin ko rin po na i-bless mo, O God, yung mga tao, Panginoong Diyos, na ginagamit mo, Lord God, sa iyong banal na tahanan, Panginoon. Gayun din dito, Lord God, sa church, i-bless mo, Lord God, yung mga aming mga CMT, Panginoon, ang aming pastor, Lord God, and yung kanyang family, Lord God. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy mo sila, Lord God, bigyan ng puso ng Panginoon Diyos na pagsunod, Lord God, sa iyo, na hindi, Lord God, tumingin, Panginoong Diyos, sa katayuan, Panginoon, kundi tumingin, Lord God, sa kaluwalhatian, na kung ano man, Lord God, yung aming kapupuntahan, Panginoong Diyos, pagdating ng panahon. And Lord, I'm praying, Lord God, sa bawat isa, Panginoon, na ingatan mo po kami, Panginoon, at gayon din, Lord God, yung mga wala pong trabaho, Lord God. Ibigay mo, Lord God, yung kanilang mga desire, Lord God, ng kanilang mga puso, Panginoon. Ikaw, Lord God, ang siyang nakakaalam, Panginoong Diyos, kung saan yung mas best, Lord God. Hindi, Lord God, yung best, Lord God, na tinitingnan namin, Panginoon, kundi yung mas best, Lord God, sa inyong paningin, Panginoon, na hindi makakasagaba, Lord God, sa inyong mga gawain, Panginoon. Kaya Lord, we thank you, Lord God, for this afternoon, Panginoon, and for this morning, Lord God. Thank you, Lord God, sa bawat isa. Lord, sa inyo ko na po pinibigay, Panginoong Diyos, ang mataas na kapurihan at kapasalamatan. Sa ngalan ni Jesus, in Jesus' name, Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y dadako na sa ating announcement and acknowledgement. And, yun. Lahat po ba tayo na-bless sa message kanina? Parang di naman. Parang hindi naman. Ako gusto ko lang din mag-share ng personal insight ko about dun sa message kanina kasi maganda talaga. And kasi pala decision ako, gusto ko rin mag-share. Ayun, para sa akin kasi yung pagdating dun sa mission, lahat tayo kasi tinawag ni Lord for something eh. Ako personally, I could have died last year pero andito pa rin ako and I know why. Kasi hindi pa siya tapos. Hindi pa siya tapos sa akin. Hindi pa siya tapos na gamitin ako for something that is worth glorifying the Lord. And ayun nga. So, para malaman natin kung ano yung mission natin sa buhay, sabi nga sa message kanina, unang-una, kailangan harapin natin yung mga sarili-sarili nating kasalanan. Wala namang ibang gagawa nun sa atin, kundi tayo lang and the Lord. It's always between you and the Lord. And sabi nga, gusto ko lang din itong i-share sa inyo. Ang Bible kasi paulit-ulit na nire-remind tayo na labanan ng demonyo, fight all the evil works. Pero pagdating sa tukso, sabi, flee from temptation, flee from it. Kumbaga, iwasan ng tukso. Alam nyo ba kung bakit? Bakit? Sinugot, hindi, Yung reason kasi behind nun, ang tukso kasi, ang demonyo kasi, alam natin yung itsura. Kaya ang sinasabi ni Lord, labanan natin ang demonyo by prayers, by everything. Ganun din naman sa tukso. Pero ang difference lang kasi is, ang tukso kasi, nasa mukha yan ng pamilya mo, kaibigan mo, mahal mo sa buhay, katrabaho mo, ka-churchmate mo. Kahit sino. Kasi, for as long as nandito tayo sa mundo, magkakasalat tayo. At may magkakasalat sa atin. Yun yung fact. So yun. Meaning, lahat tayo pwede maging stumbling block sa kapwa natin. So, ang tukso, nasa mukha yan ng mga mahal natin sa buhay. Kaya nga sabi ni Lord, flee from it, iwasan natin. Hindi natin lalabanan. Kasi mahal natin yun eh. Kumbaga nakikita natin. So, the Lord is teaching us na iwasan, labanan, ipag-pray natin yung kapwa natin. And alam nyo rin ba kung bakit masarap magkasala? Alam nyo ba kung bakit? Sabi nila, di ba, ang sarap magkasala? Alam nyo ba kung bakit? Kasi it satisfies your physical needs, your emotional needs, lahat ng needs mo, kaya ang sarap niya sa pakiramdam for the meantime. Pero, ang hindi niya lang nasa-satisfy is your spiritual needs. At yun yung goal ni Satanas. Yung hindi masatisfy yung spiritual needs mo hanggang sa madrain ka, hanggang sa mawala ka. Kaya nga, andyan yung kapatiran, andyan yung congregation, andyan yung church para gabayan tayo. Kasi, for as long as we are here, we are tempted pa rin. Ititempt tayo. Kasi bakit? Bakit ba tayo tinetempt? Ba't ba tayo china-challenge?
Kasi there's part of us na kailangan pa rin nating isuko. There's part of us na kailangan pa rin ng strength na nagmumula kay Lord. Kaya nga lagi limang paulit-ulit sinasabi, pray and pray and pray. At lahat ng to hindi naman natin ma-overcome kung wala si Lord. So at the end of the day, it's always between you and the Lord. Amen? Yun lang. So yun na, dadako na tayo sa acknowledgement and announcements. So first of all, we thank you everyone for being here. We appreciate your presence at yung effort para dumating dito on time. Siyempre kami tayo. In-appreciate ko yung pamilya ko kasi hindi pa natatapos yung yung praise and worship. Andito na kami. So we appreciate our family. Ayun. I appreciate everyone's presence na nandirito ngayon. Hindi ko alam kung ano yung struggle nyo pagpunta dito at yung mga pinagdaanan nyo sa mga bahay nyo at yung struggle sa pagising sa umaga. But I thank you for your presence. The Lord is very happy that you're here with us. And yun, sa ating mga leaders today, for our call to worship, we have Monica Fernandez. And for our scripture reading, Miguel Obmerga. And for our call to offering, we have Maricar Habinar. And for our speaker today, it is Pastor Rafi Malang. Palakpakan po natin sila. Siyempre, hindi naman magiging possible to kung wala yung mga taong tumayo sa harapan. And also, our praise and worship team na pinangunahan ni Monica at ang kanyang mga backup na si Leisure Galito, si Ate Lay at si Micaela Eviota. And for our bassist, we have Jermaine Taton, guitarist Joseph Taton, drummer Jasper Taton. Thank you so much sa inyong mga buhay na patuloy ninyong iniaalay sa Panginoon to glorify Him. At sa ating devotion, kaninang umaga, we have Monica Fernandez. Yes naman si Bakla. Ayan, so nakakatuwa no kasi patuloy nilang idinededicate yung buhay nila to glorify the Lord. And for for next Sunday, wala pang call to worship. Magbo-voluntold. So we have, for our call to worship next Sunday, we have Ate Jenny Taton. And for our scripture reading, Ate Mercy Lozada. And for our call to offering, we have Rose Asas. And sa praise and worship team, wala pang nakalagay dito. So, sa Ate Jenny din. Si Ate Jen for our worship leader, and for our musicians, sila pa din. Our Taton brothers. And for our church activities, for prayer meeting, it's always every Wednesday, 8 p.m. Youth Connect, Saturday, 5 p.m. for the boys. And for Sunday, it will be 9 a.m. for the girls. And for Children's Sunday School, we have Sunday, 3 p.m. Mamayang 3 p.m. Yan. And for our April celebrants, we have Cyrene Oteros na nag-celebrate ng kanyang 18th birthday last 8th of April. Happy birthday sa'yo. And sa April 15, we will have Stephanie Amador. And sa 27, we have Vanessa Asas and Gideon Venus. Happy birthday sa inyong lahat na may pagpalain kayo ng Panginoon. At I pray for good health din sa inyong lahat. So far, wala naman na. I think that's it. Thank you so much. Ay, meron pa pala. Ayan, for CE and Small Group Department, God and the Spiritual Realm, sa Cells Alive Christian Fellowship, sa April 20, 2024, from 8 a.m. to 3 p.m. For pastors and church leaders, so coordinate na lang tayo kung sino yung mga gustong sumama. So the registration fee will be 200 pesos. And ayun lang ba? Ayun lang. So kung sino yung mga gustong participate na specifically sa ating mga church leaders, just coordinate kung gusto niyo yung pag-register. Ayun lamang po. Maraming salamat. Okay, karagdagang announcement din. Since na-announce na last time, yung magsisimula ulit tayo doon sa fundraising campaign para doon sa ating building. So, we're supposed to start this month. Kaya lang, hindi pa tayo so siguro next Sunday ay mag-distribute tayo ng pledge card, no? Para natin yung mga, kung sino yung mga magpe-pledge, kung sino yung mga
willing at able na mag-pledge, no? Para po doon sa ating fund, para sa ating continuation ng ating second floor. And Lord willing, in the future, baka magkaroon pa ng third floor. At in the future pa uli, kung ano pa yung pwedeng improvement na magagawa natin. No? So, kasi ang desire natin ay mailipat na natin doon yung ating worship hall para yung Sunday morning, andito na yung mga bata, no? Sa baba. Sa baba sila, sa taas tayo. So, kaya lang kawawa naman mga senior. No? Sabagay, second floor lang naman. Lord willing, in the future, mapalagyan natin escalator. Kaya may tagahila si Bob. So, sige po, supposed to be mag-small group pa sana tayo, kaya lang napahaba ako eh. So, inabot na tayo alas 12. So, next Sunday lang ulit tayo mag-small group. No? So, tayo po tumayo para po sa ating closing prayer. No? Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri at papasalamat sa mga ginawa niyo sa aming buhay sa buong linggo ito. Salamat po, Panginoon, sa mga ginamit po ninyo para matugunan yung aming mga pangangailangan. Salamat po sa mga ginamit ninyo para kami po ay ma-encourage, ma-lift up, at nawa, Panginoon, ay katulad ng sinasabi sa inyong salita, He who refreshes others will himself be refreshed. Nawa po, Panginoon, ang bawat isa na naririto ngayon ay katagpuin nyo nga po, Panginoon. Alam nyo po ang kanilang mga daladala sa kanilang mga puso. Alam nyo po yung mga kabigatan nila. Alam nyo po yung kanilang pinagdadaanan. Kaya sa inyo po kami lumalapit. Ang inyo pong paanyaya sa inyong salita. Kung kami po ay nabibigatan, kung kami po ay napapagal, lumapit kami sa inyo at kami po ay bibigyan nyo ng kapahingahan. Salamat, Panginoon, dahil sa inyo ay maaari kami makasumpong ng kapahingahan, kalakasan, at kapayapaan na kinakailangan namin sa aming buhay. Sa inyo po kami nananalig, umaasa, at sa inyo rin po namin pinagkakatiwala ang lahat ng aming pangangailangan. Salamat po dahil kung papaano nyo po sinusustain yung mga ibon sa impapawid. Ganun din po, dahil alam namin na mas mahalaga kami kaysa ibon, nakatitiyak po kami na ang lahat po ng aming kailangan ay inyo pong sasagutin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Nilalapit din po namin sa inyo, Panginoon, yung mga kapatid po namin na may mga karamdaman. Lord, naalala po namin patuloy si Nanay Nene sa kanya pong sitwasyon na hindi na po siya nakakabangon, hindi siya nakakalakad, Panginoon. Dalahin ko, Panginoon, na patuloy niyo po siyang encourage, patuloy niyo pong palakasin physically. At nawa ay sa pamagitan po ng patuloy niyang panonood sa mga recorded worship service na ina-upload sa YouTube, patuloy po siyang ma-nurture spiritually at lumakas po siya spiritually. At nawa, maabot din po maging kanyang buong pamilya na sila po ay magkasama-sama sa paglilingkod at pananambahan sa inyo, Panginoon. Dalahin ko, Panginoon, na patuloy po siyang tulungan at nawa sa inyong salita ay patuloy po siyang magkaroon ng kauhawan. At sa pamagitan nito, sila po ay makasumpong ng kapahingahan, kalakasan na nagmumula sa inyo at kapayapaan, Panginoon. Tuloy po, dinudulog po namin, mga kapatid po namin na may mga karamdaman. Salamat po, Panginoon, sa opportunity na last Tuesday ay nakapag-minister po ako sa aking pamangkin at nawa ay patuloy po siyang abutin, Panginoon. Lord, send your word and she will be healed. At kami po ay naniniwala, Panginoon, na sa inyo ay walang imposible. Ano man pong, gaano man po grabe ang karamdaman, lahat po ng ito ay may lunas. At nakatitiyak po kami na sa inyo ay may kagalingan, Panginoon. Pagalingin niyo nga po siya, Panginoon. At nawa po, siya rin po ay makakilala sa inyo. Dalahin ko,
na gamitin niyo po yung mga tao, mga anak po ninyo na siya po ay maabot at mabahagi ng inyong salita. At nawa yung pong inyong salita na binahagi ko sa Kanya ay tumimo sa Kanyang puso, Panginoon. At sa pamagitan nito, siya po ay patuloy na magsaliksik, Panginoon, at hanapin ka at masumpungan Kanya, Panginoon, at siya po ay maligtas. Pagpalain niyo rin po ang Kanyang pamilya, Panginoon. Salamat po sa bawat isa na naririto. Tinataas ko po sila sa inyo. Ingatan niyo po sila at pagpalain sa buong linggo ito, Panginoon. Gamitin niyo po ang bawat opportunity na ikaw po ay aming mapaglingkuran. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapag-aharap sa inyo na walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalawalatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo ang Panginoon natin, sa Kanyang kapurihan, karangalan, kadakilaan, kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. 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 God bless you all.